Good morning guys. For today's video ay ligpit ako ng super namin daming kalat guys. As in, yan. As in super daming kalat namin mula sa aming mga hindi lang pang araw-araw na mga waste product. Yan. Yung pinanghantihan, o mga gamit na mga pag namalingki tayo guys, di ba yung sa gulay, parang may ganyan, plastic. Ito guys, mas more on siya sa ano, mas marami siya kaysa mga ganun. Ito talaga, galing siya sa yung online shopping na bibili nila guys. So ito ipapakita ko sa inyo guys. So, kasi hindi ko na talaga kaya kailangan na niya ng tapon. Yan. Ayan siya guys, so ang kalat ng bungad ng aming pintuan guys, kasi dyan ko iniipon yung lahat ng mga dapat kong ayusin na basura. Ayan. So ayan, nakita niyo mga box dito guys, so pinipipi ko na lang. Kasi ang nangyari, para hindi siya maraming bulk o gabundok siya, tingnan guys. Ayan, pinipipi ko yung lahat ng mga karton. Ayan. Sama-samahin ko to siya lahat guys. Ayan, ang dami nagsama-sama dyan guys. So, yan, ito pa. Yan, ang dami itong mga box yan. Para hindi lang siya super dami din guys. Papipiin ko yan. Lahat ng mga karton. Tapos yung mga styro. Hindi naman na siya pwede yan isama sa karton. So, ihiwalay ko siya. Tapos, ayan, meron pa dyan guys. So, meron pa doon sa loob. Ayan. Tapos yung mga basura na sinasabi ko guys. Yung mga ginagamit ko galing pamalingki, sa mga pang araw-araw. Ayan guys, ayan, kabundok na rin yan, hiwalay ko siya guys. Ayan siya. So ayan na nga guys, kailangan ko na siyang isa-isahin, ikamada ko siya dyan para maayos siya tignan bago ko siya italit siya mamaya. Ayan. So napakahirap na siya guys, kasi dito sa lugar namin pinaka-struggle ko talaga guys, yung collection ng basura. Yung nagkukulik ng basura na truck. Kasi hindi siya regular. Tapos, medyo papasok pa yung dito sa pwesto namin guys. Hindi namin minsan napapansin kung dumaan na yung truck ng basura. So, talagang masakit sa dibdib siya guys para sa akin pagdating sa basura. Kailangan ang basura dito guys, alam nyo ba, may dispose ko lang siya, kailangan ko pang magbayad ng 200 a month o higit pa doon. Kasi ang nangyayari guys, syempre bibili ako ng sako, bibili or trash bag. Magkano yan bawat isa? Tapos, sa isang linggo, nakakapagpatapon ako ng 2 beses, at least 2 beses. Bawat tapon ko, guys, nagbibigay ako ng 50. Tapos, plus yung lagayan pa, yung sako, 10 piso, ganyan. So, ang nangyari, ganun na nga, guys, yung mga binabayaran ko sa pagdating sa basura. Tapos, yung ang nangyari pa, guys, iniwalay ko yung mga karton kasi akala ko mayroong bibili dito ng mga ganyan, mga kalakal, kasi kalakal yun nga, ito rin yung karton guys, di ba? Yan, meron na-recycle pa yan, pwede mo pa sana yan na mapagkwartahan, kumbaga mapagkakapirahan, kasi na pwede pa yan siyang i-recycle. Depende pala yan sa lugar. Dito sa lugar na tinitirahan, nililipatan namin, mahirap kasi malayo kami dito sa junk shop. So, wala. Sayang lang yung mga yung mga naiipon kong mga karton. Minsan nga guys, ang dami kong naiipon ng mga plastic. Hinihiwalay ko siya. Nilalagay ko sa ibang lagayan para pwede siya ipatimbang. Kumbaga. Yung kaso, yung mga nagkukolekt dito ng basura, ang aarte. Yan.
Ayaw daw nila ng mga ganun. Basta hinahagis lang nila sinasama-sama. Hindi ko alam kung bakit ganun sila mag-isip. Samantalang sa ibang mga lugar, talagang obligado kang i-segregate yung mga nabubulok, yung hindi nabubulok. Ayan, yung pwede pa siyang i-recycle. Yan. Pero dito sa lugar namin guys, yan, shout out dito sa mumuno dito sa lugar namin, dito sa may Kainta. Ay sus Maria Josep, ang kapangit ng ano dito, koleksyon ng basura. Mabuti pa doon sa dati namin tinitirhan. Depressed area yun guys, sa bandang Maynila. Pero okay yung koleksyon ng basura. Araw-araw siya guys. Ayun guys, eksena na to. Kailangan ko nang magsuot ng gloves guys. Kasi doon na ako mag-aayos ng basura ng doon sa may drum guys. Kasi marami na siyang maggots. So, hindi ko na siya carry hawakan ng aking mga kamay lamang. So, kailangan ko maglagay ng gloves. So guys, gawa ng lingguhan ako nagtatapon ng basura. So, kailangan ko talagang ang tataba pa naman ng mga maggots. Kaya pagka nakapag-dispose na ako ng basura dito sa amin guys, napakaluwag sa akin dibdib. Ayan, may hagdanan pa yan dyan. So, ayan na guys, nandyan yan sa labas. Tatabi ko lang muna yan dyan sa loob ng compound namin na yan, tinitirahan namin. Hindi ko muna ilalabas doon talaga sa kalsada kasi baka ikakalat lang ng mga dumadaan doon, ganyan. Yan ko muna yan kasi babayaran ko pa yung ano dyan guys. Yung pinakamay-ari na tinitirhan namin, ayan, inuupahan namin. Yan, para walang masabi. Talagang magagalit sila guys, kailangan may bayad.